Kakakakuha ko lang ng video mula sa team ko kung saan si Katie Hopkins ay nakikipag-usap sa ilang Canadian Muslim. Tingnan natin ito. Hindi ko pa napapanood kaya alamin natin ang mangyayari. Meron kayong Islamic Awareness Week. Galing ba ito sa Muslim Student Association ng Ryerson, MSA? Oo, tama ba? Tuwing taon, may Summer Awareness Week kami para ipangaral ang reliyon ng Islam at iba pa. Ano bang sinasabi nito? Hindi ko nga maintindihan. Tigilan mo ang pagbulong-bulong, bro. Magsalita ka ng malinaw. Oo, tama ba? Kaya bawat taon, may Summer Awareness Week kami para ipangaral ang reliyon ng Islam at iba pa. Oo! Dahil bahagi ng aming relihiyon ang kawanggawa, nabibigay kami ng libreng cookies. Namimigay kayo ng libreng cookies? Salamat at pinahahalagahan ko ito. Kamusta ang Islamic Awareness Week? Mabait ba ang mga tao? Maayos ba ang pakikitungo nila sa inyo? Oo, sobrang bait nila. Maganda pa rin ito, mayan iba-ibang tema araw-araw. Oo, tama? Kaya may mga taong pumupunta, may booth kaming inilagay sa student center ng paaralan. Oo. Tama, may mga taong nasituto tungkol sa relihiyon at iba pa. Namimigay din kami ng libreng gamit araw-araw. Sandali. Maganda ba ang Islam? Iyan ang nais nilang ipakita sa mundo. May ganitong panig at syempre, naroon din ang panig ni Muhammad Ali. Nakakita ang mga tao, natututo sila tungkol sa reliyon at nagpapakita ng interes kaya naging maganda ang takbo. At iniisip ko kung ipinapakita ba nila ang bahaging ito ng Islam. Yoong mga lumalaban kay Allah at sa kanyang sugo at gumagala para maghasik ng kaguluhan. Kaya masasabi mong sinasabi lang naman nilang lumaban pabalik ang mga lumalaban kay Allah at sa kanyang sugo. Ang mga nagkakalat ng kaguluhan tulad ko na nagsasalita laban sa Islam ay nagkakalat ng gulo. Sa lupa, ang parusa ay kamatayan, pagpako sa krus, o pagputol ng kamay at paa mula sa magkaibang panig. Naisip ko kung ito ang pinag-uusapan nila. Tunay na mahalagang karunungan ito. Labanan ng mga tao ng aklat, ibig sabihin mga Hudyo at Kristiyano, na hindi naniniwala kay Allah at sa huling araw. Huwag ninyong gawing bawal ang mga bagay na ipinahintulot ni Allah at ng kanyang sugo, tulad ng baboy, bacon, o pag-aasawa ng bata. Tapos sasabihin ninyo, hindi yan halal. Kaya, anumang ipinahayag ni Muhammad na halal, at kung makita natin na okay lang, hindi halal, hindi para sa atin, labanan sila. Iyan ang sinasabi ng utos na ito. Alam ito ng bawat edukadong Muslim. Sinasabi ng ilang Muslim, para lang yan noon na hindi naman totoo. Hindi ganoon. Sa totoo lang, ito ay tumutugma sa mga pamantayan ng mga talata sa Quran na para sa lahat ng panahon at lugar, isa itong pangkalahatang utos. Ito ay pangkalahatang utos. Hindi lang ayon sa ISIS. Pati si Muhammad Hijab ay magsasabing totoo ito. Totoo ito at pangkalahatan. Ayon sa Taliban, ito ay pangkalahatang utos. Kaya, labanan mo sila na hindi tinuturing bawal ang ipinagbawal ni Allah at ng kanyang sugo at hindi tinatanggap ang tunay na pananampalataya. Ito ang mahalagang bahagi. Yaong mga hindi nagko-convert sa Islam, yaong mga hindi tinatanggap ang pananampalatayang totoo, ibig sabihin, Islam, labanan mo sila. Kaya, kailangan mong labanan sila hanggang magbayad sila ng jizya gamit ang sarili nilang mga kamay. Hindi ka naniniwala sa akin? Ipapakita ko sa iyo ang isang Muslim na magpapaliwanag nito. Kapag sinakop ng mga Muslim ang kalapit na bansa, ano ang ginagawa natin? Pinapatay natin silang lahat? Hindi. Sabi ng propeta, unang gawin ay anyayahan sila sa Islam. Kita mo, sinasabi sa talata ng Quran na ang mga hindi nagpapahayag ng tunay na pananampalataya ay kailangang magbayad ng jizya. Kaya, kailangan mo magbayad ng jizya. Tumanggi sila. Kung ganoon, sabihin mo sa kanila, iniutos sa inyo ni Allah na magbayad ng buwis. Kapalit nito, Kapalit nito, kung may umatake sa bansa ninyo, hindi kayo lalaban. Mga Muslim ang magpoprotekta sa inyo. Subhanallah. Para sa Piran ito, oo, nag-enjoy kayo sa bahay at bansa nyo, normal ang buhay. Pero ang pamumuno ay para sa Sharia, kaya hindi ninyo nilalabag ang Sharia. Kaya hindi kayo nagbubukas ng mga nightclub, hindi kayo nangangalunya. Kung tumanggi sila, kailangan nating lumaban. At kung lalabanan namin kayo, pagkatapos mahuli namin kayo, magiging mga alipin namin kayo, kukunin namin ang inyong lupa at kukunin namin ang sa inyo dahil tumanggi kayo. May dalawang magagandang pagpipilian kayo sa susunod na 40 o 50 taon kapag lumakas ang mga Muslim gaya ng inaasahan. kaya yon ang dapat gawin ng mga Muslim. Ipinakita ko ng Quran, Kabanata Siyam, talata 20 Siyam. May isa pa akong halimbawa at sumulat din ako ng libro tungkol dito. Pwede ko pang ipagpatuloy ito. Tingnan mo. Nang sinabi ng Panginoon mo sa mga anghel, ako ay kasama ninyo, kaya palakasin ninyo ang mga naniniwala. Ako ay magpapalaganap ng takot, ibig sabihin, terror,
Rob, al-Rob. Ito ang sindak, hindi basta takot lang. Sabi ni Allah, magpapalaganap siya ng takot sa puso ng mga hindi naniniwala. Tulad natin at ng mga hindi Muslim. Kaya ito ay isang utos sa mga Muslim. Kaya, tagayin ninyo ang mga leeg at tagayin ninyo ang bawat kasukasuan ng kanilang mga daliri. Isa na naman pangkalahatang utos yan. Hindi ka naniniwala sa akin? Sa kabutihang palad, mayroon tayong isang Muslim, edukadong Muslim, isang iskolar na Muslim, o isang mangang-aral, o isang taong may alam sa Islam. Alam ko ang Islam dahil dating Muslim ako, kaya may kinikilingan ako. Pero pakinggan mo ang Muslim na magpapaliwanag ng mismong talata sa Quran na binasa ko. Kabanata 8, talata 1. Ihanda para sa kanila ang anumang makakaya mo mula sa lakas at mula sa mga kabayo. Para magdurot ka ng takot, magdadala ka ng sindak. Tingnan mo, tumatawa siya. Magdudulot ka ng sindak. Ngayon, papasok na siya sa talatang ito sa Quran. Tatakutin at sisindakin mo ang aduwallah. Ang mga kaaway ni Allah at ang inyong mga kaaway. Gagawin ko, subhanallah, maglalagay ako ng pakot sa puso ng kaaway. Ito ang sinasabi niya. Tingnan mo, ako ay matatakot. Ako si Allah. Ito na yon. Ilalagay ko, hindi ito basta-basta. Ito ay sindak. Tingnan mo ang salitang rub, ang sindak. Ito na yon. Ilalagay ko ang sindak sa puso ng mga hindi naniniwala. Ito ang sinasabi niya sa inyo mga kaibigan. Ito mismo ang sinasabi niya sa inyo. ألقي في قلوب الذين كفروا رعبا. سندك. B. فاضربوا فوق فاضطربوا فوق الأعناق. Tamaan sila sa itaas ng lig. Sila ay und. At putulin ang kanilang mga daliri. Bakit ang daliri? Dahil hindi na sila makakalaban. Henyo. Ginagawa niya ito sa isang napakatalinong paraan. Pinuputol mo ang kamay, ta. Tingnan mo ang passion sa kanyang boses. At heto ang galit, ang pinipigil ang galit. Para ito sa iyo at sa akin. Iyan ang Islam. Sinisipi ko sa iyo ang Quran. Ipinapakita ko sa iyo ang iskolar. Hindi lang siya, siya rin. Pati yung nauna, pinapakita ko ang mga iskolar. Pero ang mga Muslim sa Canada, babalikan natin mamaya. Patay. Iyan ang paliwanag ni Allah kung paano lumaban, kaya binibigyan kanya ng mga galaw. Mga galaw na parang kay Jagger, alam mo yon? Ang talino ni Allah, sinasabi niya na hiwain mo sila sa leeg para mamatay sila. Sa tingin ko bago si Allah, wala talagang nakakaalam. Wala talagang nakakaalam na ganito pala ang tamang paraan para patayin ang kaaway mo. At yung ibang tao, parang sasabihin na lang nila, sige, hiwain mo ako, hampasin mo ako. Ang Islam ay hindi kaibigan ng kahit anong sibilisasyon, lalo na ng kanduran. At ang pinaka-importanting galaw, fadribu minhum fawqa al-a'naq. Tirahin mo agad ng isang tira lang, patay agad. Isang tira lang, patay agad. Patay yan. Oo. Kapag nakita mo sila, fadribu alna, fadrabu riqab. Paulit-ulit itong lumalabas. Surah Muhammad. Pwedeng tamaan ng leeg o tamaan sa itaas ng leeg. Na sinasabi ng iba ay ang ulo. Ganyan ang Islam at Quran para sa'yo. Balikan natin yung mga taong yon. Ano bang sabi nila? Tingnan mo siya, hindi ba siya cute? Tingnan mo, hindi ba siya cute? Kami ay Islam at naniniwala sa kawanggawa. Kaya namimigay kami ng libreng cookies. Pero hindi siya tanga. Sa pinanggalingan ko sa UK, parang may problema kami na parang unti-unting pumapasok ang Sharia law sa UK. Ano ang pananaw mo tungkol sa Sharia? Ito ang mga batas ng Diyos, di ba? Kaya gusto kong sabihin, Kung sa pananaw mo, oo. hindi mo talaga pwedeng sabihin nakakatakot. Because Hindi mo lang talaga gusto ang mga Muslim. Ako ay isang Muslim. Ikaw ba? Oh, parang minamaliit ako. Pakiramdam mo, minamali ko ang sarili ko. Halika dito, sir. Sinasabi mo ba ang gusto mong sabihin? By the way, gusto ko ang mga ngipin mo. Eh, hindi ko pa pwedeng magustuhan ang mga ngipin mo. Yun ba ang sinabi mo? Sinasabi mo ba ang gusto mong sabihin? Gusto ko palang ngipin mo. Sinasabing minamaliit ko ang mga Muslim. Pero nakikipag-usap lang ako sa ginong ito. Sige na, sabihin mo lang. Ngayon, sabihin mo na. Tell me. Nang malaman niya na alam ng babae ang Islam, magtatanong na siya tungkol sa Sharia, hindi sa cookies. Ipapaabot ko ang templong yon. Kaya tatalon tayo at gagawa tayo ng gulo. Mga kaibigan, nabisto na talaga ang mga taong ito. Ibig kong sabihin, kung maluloko ka pa rin sa kalokohang ito ngayon, ikaw na ang napagtripan. Seryoso? Gaano ka ba dapat kamangmang para maloko ka pa ng Islam sa panahon na yon? Pasensya na, pero tanga ka. Uto-uto ka. Kung maluloko ka pa ng Islam ngayon, 10 taon na ang nakalipas. May na-interview na akong mga puting babaeng dating Muslim, may playlist na ex-Muslim.
At balak ko ulit mag-interview ng kanluranin. Sige, patas lang. Mga 10 o 15 taon na ang lumipas. May maida dahilan ka pa noon na naloko tayo. Hindi natin namalayan, nabigla tayo, nandoon tayo. Iba ang henerasyon noon. Sinabihan ng mga taga-kanduran na buksan ang kanilang puso, yakapin ang mga tao mula sa ibang kultura. Kaya hindi maiwasan na maraming tao ang maloko sa kalokohan ito. Pero ngayon, kung maloloko ka pa rin ng Islam, kung maloloko ka pa rin dahil lang sa isang biskwit, ang relihiyon namin ay tungkol sa kawanggawa. Kaya nga, alam mo, heto ang biskwit. Pero paano naman ang FGM? Paano ang Sharia? Paano ang pag-aasawa ng bata? Paano ang propeta ninyo na nagpakasal sa isang bata? Paano yung mga taong napatay niya bilang pinunong militar? Paano naman lahat ng yon? Kontra-Muslim ka, tulad ng lalaking may kakaibang ngipin na ginawa rin yan. Pagkatapos niya magtanong, agad yung ginulong interview. Bilang paggalang sa'yo, tinatanong ko kung paano. Wala siyang maipakita. Alis ka na lang, ganun na lang. Nakakatulong ba talaga umalis? Ano? Naghahanap ba ako ng kasikatan? Hindi. Ang tinatanong ko ay tungkol kay Katie Hopkins, na mas kilala pa kaysa sayo, ikaw na nakakatawang payaso. Islamic Awareness Week. Lumapit ka sa akin at sinabihan mo akong umalis. Tinatanong ko kung bakit. Maraming salamat, pero para saan? Huwag, ano ang kinatatakutan mo? Mga kaibigan, ang katotohanan ang pinakamalaking kaaway ng Islam. Ipinakita ko ito gamit ang 2 talata mula sa Quran. Basahin ninyo ang aking aklat, The Curse of God, Why I Left Islam. Maaari ninyo itong makuha sa Audible o sa iba ninyong paboritong tindahan ng libro. Marami pang iba. Ano? Bakit? Bakit? Hindi, pero ikaw ang unang kumausap sa akin. Tungkol sa relihiyon mo ang pinag-uusapan ko. Nagtatanong ako tungkol dito. Oo. Anong ginagawa mo? Nagtanong ako tungkol sa Islamic Awareness Week, pero pinapalayas ako ng Gino. Kaya kumuha na lang ako ng cookie gaya ng sabi mo. Wala kang alam. Hindi mo alam laman yan. Alam ko at nagpapasalamat ako sa cookie mula sa inyo. Ituloy mo lang ang mga interview mo. May cookie ako kaya umalis ka na rito. Bakit ako aalis dito, sir? Ganyan sila, lahat siga at bayolente. Pasensya na. Tapos sabi nila, huwag silang barilin. Kung andiyan ang mga batang yon para ipakita ang maganda sa Islam, dapat itinataboy ng mga Muslim na iyon ang mga taong ito. Pero alam mo kung bakit hindi nila itinataboy yon? Kasi sang-ayon sila sa kanila. Parang, oo nga. Huwag mo kaming tanungin ang sobrang dami. Dahil kapag ginawa mo, mapapahamak kami. Tatanungin mo kami tungkol sa pag-aasawa ng bata at mga sensitibong isyu ng Islam. Ito ang dahilan kung bakit di mo dapat ikagalit ang lumalaking pagkainis ng kanluran o ng mga hindi Muslim sa komunidad ng Muslim, pati na rin sa Islam. Bakit yung mga mukhang mababait na Muslim? Bakit hindi nila inatake yung taong yon? Bakit hindi nila sinabi sa kanya, "Oy, umalis ka dito. Lumayo ka dito. Lumayo ka sa amin." May mikropono ako. Oo. Mikropono ito. Parang taong yungib ka. Umalis ka rito! Isa itong pagsubo. Wala dapat tao dito. Salamat mga pare sa pag-send ng clip. Wala akong alam dito pero ang ganda niya. Bakit ka naman magiging ganun ka hostile? Bakit ka sobrang hostile? Pero bakit ka hostile? Bakit? Ano ang kinatapakutan mo? Ano? Bakit? Hindi ko alam. Tanong ko rin yan. Sa palagay mo, kumusta ang relasyon ng Muslim community sa Toronto? Sana yun, maayos naman, matatag, alam mo na. Nakita kita sa YouTube, pinahalagaan ko ginagawa mo. Salamat. Palagi, kadalasan tinatanong ko sila sa maayos na paraan. Madalas ko silang tanungin kung bakit maraming talata sa Quran tungkol sa pagpatay at pananakot sa di naniniwala. Oo, gaya ng nabanggit ko kanina. Putulin ang kanilang mga ulo. Nagkataon naman, Kita mo, hindi ko sinasadya. Napunta lang ako sa mga talata ng Quran. Mabuti na lang meron tayo. Ginawa ko rin yon dahil kilala natin si Muhammad Ijaz at iba pang nagsalita tungkol dito. Pero tingnan mo, karaniwan itong tanong para sa marami, ngunit wala silang sagot. At paano sila magkakaroon ng sagot kung ang ibang mga Muslim ay nagsasabi ng, "Uy, gawin mo ito"? pinakasalan ni Muhammad ang isang 6 na taong gulang na babae na na-engage sa kanya at nakipagtalik siya sa kanya nang siya ay 9 na taong gulang. Kaya paano nga ba yun na ayon kay Muhammad bilang? Para sa akin, ito ay pagkapot na di ko maintindihan. Kaya kapag nagtatanong ako kung bakit may pagkapot, naguguluhan talaga ako. Exacto. Sabi nila, laban ka daw sa mga Muslim.
Hindi ako malaking tagahanga ng Islam. Oo, tama yan. Tama ka talaga, sir. Ano po, hindi... Ayaw mo ba nito? Kaya kapag sumigaw ka sa akin, lumalapit ako para kausapin ka. Pero ayaw mo makinig. Lumalapit ako para kausapin ka. Ayaw mo ba sa mga Muslim? Hindi ako fan ng Islam, sabi ko nga. Magkaiba yan. Magkaiba yon. Hindi ako malaking tagahanga ng, uy pare. Hindi ako tagahanga kasi sa bansa namin, kaya wala akong pakialam. Sa Inglaterra, pero di ko alam bakit siya sumisigaw. Hindi ako ayos. Nagiging sobrang British siya. Hindi ko alam kung bakit siya sumisigaw. Sorry, Katie. Hindi mo ba napapansin na ang mga tao na ito ay mga barbaro, walang kultura at bastos? Kaya ganyan sila umasta. Hindi ko alam kung bakit siya sumisigaw. Hindi ako sumisigaw. Hindi lang ako fan ng Islam. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit hindi ka tagahanga. Dahil sa bansa ako, talagang laganap ito. Napansin kong unti-unting pumapasok ang Sharia law dito at ayoko mangyari ito sa mga anak kong babae. Iyon ang dahilan. Dapat to opinion yan. Kaya ka nandito, walang Sharia law dito. Nagtanong lang ako, di na kailangang sigawan ng mga kasamahan mo. Hindi, kasi may nagsabi na dinidisrespeto mo ang banal naming aklat. Paano sa pagkuha ng biskwit at pagtatanong sa inyo? Oo, kaya ito na agad ang dahilan ninyo. Alam mo yon, di na ako nakikipag-usap sa ganitong tao, tol. Nakakahiya talaga. Medyo mainit-init ang usapan. Tama, pero hindi dapat ganun mag-isip. Hindi kailangan mag-init ulo. Sige, salamat at magandang araw. Kaya nga, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Umalis ka na. Wala nang oras. Panurin mo tong clip. Ano ang Sharia law? Lahat sila kasali dyan. Tingnan mo sila, hayagan nilang sinasabi yan. Tapos bibigyan pa tayo ng cookie at sasabihin, eto, kumuha ka ng cookie dahil ang Islam ay tungkol sa kawanggawa. Ganito ang tunay na kahulugan ng Islam, ayon sa isang Muslim na scholar. Hindi natin mismo sinasabi ito. Nilalang tayo ni Allah para sa dakilang layunin. Oh, Sa tingin ko, alam mo na kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang layunin natin? Nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang layunin upang maitatad ang kanyang ibada dito sa mundo. Insha'Allah ta'ala, subukan natin. narinig mo ba? Nilha tayo ni Allah para sa isang layunin. Ang ibang bagay tulad ng pagkain, pagdumi, at pagkakaroon ng anak ay pangalawa lang. Ang pangunahing layunin ng bawat Muslim ay itatag ang caliphate. Para makamit yan, ang aming misyon at bisyon, sinusubukan naming itatag ito sa committing ito, insha'Allah ta'ala. Gusto rin naming maging bahagi ka nito sa lahat ng paraan. Yung lalaking yon ay nasa Florida. Sa Florida, marami akong kapangyarihan. Pero sa hindi malamang dahilan, pinipili namin hindi ito gamitin. Marami kayong kapangyarihan, mga Muslim. Hindi alam ng mga tanga na ito na wala silang kapangyarihan. Gusto ko nga magsimula sila ng kalokohan sa Amerika. Gusto ko talagang gumawa sila ng kahit ano sa Amerika kasi gumagana ito. May mga nagpapasa ng mga batas para ipagbawal ang Sharia. Hoy, at kailangan nating baguhin yan. Dahil kung mananalo tayo sa Florida, kaya nating manalo kahit saan. Hindi, kami ang mananalo sa Florida. Hindi kayo mananalo, mga pare. Mapapahiya kayo at palalayasin. Yan ang gusto namin at mangyayari yan. Huwag kayong magpaloko sa Islam na yon, walang rason para malinlang ng Islam.